Hello guys, welcome sa Pinoy Recap PH. For more Manhwa Tagalog Recap, paki-like, comment, and subscribe na rin po and hit the notification bell para ma-update ko kayo pag may bago tayong upload. Maraming salamat. God bless. Bago tayo magsimula mga idol, shout out muna sa mga sulit na sumusuporta sa channel ko. Maraming salamat at kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman thank you. God bless. At dapat ay siya yon. At ngayon ay natalo na nila ang mga Skelly Boys, kaya hindi sila manalo. Ngunit nakita niyang maayos pa rin ang paggalaw ng mga kalansay at nalilito. Sinimulan nilang salakayin ang Minotaur sa lahat at napagtanto na buhay si Woojin. Ang Minotaur ay natigil sa dingding at inihanda ni Woojin ang kanyang sandata upang samantalahin ito. Tumalon siya mula sa sahig ng diretso sa mata ng Minotaur, tinusok ito, nilagyan ito ng lason. Ngumuso ang Minotaur pagkatapos ay hinila ang kanyang mga sungay palabas sa dingding. Nagkomento si Woojin sa kung paano niya naisip na tatagal ito ng mas matagal, at dahil medyo matalino ito ay hindi na niya ito maibaba muli sa pader, at nagsimulang maglabas ang amo ng isang nakakatakot na aura. Sinabi ni Woojin na maganda ito ngayon. Naging galit na galit ito dahil itataboy nito ang paningin sa kanya, at pagkatapos ay sumugod ito sa kanya. Tinawag niya ang susunod na pag-atake mula sa boss na sinasabing susubukan itong tapusin ito sa isang hit, ngunit inaasahan niya ito. May nakita kaming bangkay ng duwende, salamat sa Minotaur, at pagkatapos ay tumingin ito at nakita ang mga Skelly Boys na itinapon ang mga bangkay. Sa ito, ang isa sa mga bangkay ay nagsisimulang kumikinang at pagkatapos ay ang mga natitira ay kumikinang. Dalawa na pangiti si Woojin at sumunod ang isang pagsabog. Si Jordan at ang kanyang partido ay namamangha habang patuloy ang mga pagsabog at ang mga batang Skelly ay nagmamadaling patungo sa Minotaur. Lahat sila ay nagsimulang humadlang sa halimaw at si Woojin ay tumalikod. Ang Minotaur ay umuungal habang sinisimulan ng mga Skelly Boys ang kanilang walang tigil na pag-atake. Pinutol nito si Jord at nagtatanong siya kung bakit kailangan niyang manatili at tinanong niya si Shanghai kung sinusukat siya nito. Binigyan niya siya ng maaliwalas na titig sa balat at nagtanong tungkol sa kung ano ang hiniling niya dati. Tinanong ni Georg kung Ballman ba ang ibig niyang sabihin at pagkatapos ay sasabihin sa kanya na may mas mabilis at sarkastikong humihingi ng paumanhin. Nagtataka ang Shanghai kung sino ang maaaring mas mabilis at kung sino pa ang nagtatarget sa espada. Sinabi ni Sung Woo na hindi na siya makikinig dito at naglabas ng talim mula sa kanyang inventaryo. Pagkatapos ay mabilis siyang sumugod sa likod ni Gaylord. At inilagay ang talim sa gilid ng kanyang ulo, sinasabing matututo siya ng paggalang kung siya ay masaksak. Nagtanong ang Georg kung bakit niya ginagawa ito sa kanilang mahalagang pain, pagkatapos ay sinundot ang dulo ng kanyang talim at sinabing walang paraan na nakalimutan nila na hindi nila mabitag si Isaac nang wala ang kanyang tulong. Sumigaw si Sang Woo na nagsasabing pupunta siya sa Egypt sa kanyang lugar. Sumigaw si Shanghai na nagsasabi na sapat na ito at tama siya dahil siya ay isang kakaibang anyo ng pain at walang sinuman ang makakapagpababa kay Isaac. May nanliligaw sa kanyang mga ngipin dahil sa pagkabigo at pinagtatawanan siya ng Georg. Sinabihan ng Shanghai si George na gampanan ng mabuti ang kanyang papel. At pagkatapos ay pumunta ito sa ikalimang palapag ng piitan at isang random na lalaki ang tumawag kina Woojin at Jenna. Sinabi niya sa kanya na siya ay may kasanayan tulad ng iminumungkahi ng mga alingaungaw at hindi na nila kailangang subukan. Tinanong ni Woojin kung ano ang nangyayari. Bulong ng lalaki. Kinukumpirma lang daw niya na hindi niya nakakalimutan ang pangako niya. Tama. Tinanong ni Woojin kung ang sinasabi niya ay tungkol sa pag-aabot sa kanya ng premyo sa piitan. Ang sabi ng lalaki, buti na lang naalala niyang pinanood ni Jordan ang kanilang pag-uusap sa pagkabigo. Hinawakan ni Michelle ang kanyang braso at tinanong kung siya ay saying he's fine and Kyle being the frat boy he is tells him not to worry about the previous battle too much. Michelle says he's right and that Isaac is just incredible. Habang si Jordan ay isang sako ng patatas. Siya ay malalim sa pamamagitan nito. Nagpasalamat siya sa kanila at pinapanood at inaalala ni Woojin ang kanyang nakaraang buhay kasama sila bilang kanyang mga kasama. Pinag-uusapan niya kung paano naging 50% ang survival rate ng boss ng dungeons na ito. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ito dahil naghanda siya ng diskarte para magkaroon ng pinakamaliit na bilang ng mga nasawi.
Narinig nila ang boss na umuungal sa buong kagubatan at ang lahat ay nasa alerto. Ito ay bumalik sa opisina ni Second at sinasabi niya kay Francois na oras na para magsimulang magnegosyo at tinanong niya kung bakit siya naririto. Sinabi ni Francois na kung seryoso si Second sa pagliligtas sa mundo, mayroon siyang isang bagay na ibibigay sa kanya. Tinanong ni Second kung ano ito at nagsimulang maglabas ng espada si Francois mula sa kanyang inventaryo. Nakakagulat at dalawa ND. Inilagay niya ito sa mesa at pangalawa, kinilala ito bilang Ballman. Pinatay nito si Woojin sa kanyang nakaraang buhay, sabi niya. Ito ang bagay na hinahanap ng Mesha Guild, at ito ang tanging espada na maaaring pumatay sa tagapagligtas. Ang pangalawa ay naglalabas ng tungkol sa espada at sinasabing libre ito, di ba? At tinitigan siya ni Francois. Pumaputol ito sa pangalawa sa isang kotse at tinanong niya si Lee kung naging maayos ba ito. Na sinabi nitong pagkatapos ay nag-isip ng ilang segundo hanggang sa segundo. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Kinabahan siya at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa pagiging nag-aalala. At sinabi niyang tinanong na niya si Francois tungkol sa nangyari noong araw na namatay ang kanyang ama. Pangalawa ay medyo nangangamba at tinanong siya kung okay lang siya. She tells him that she isn't. It cuts back to the dungeon and everyone is entering a cave. Tinanong ni Jordan si Woojin kung bakit sila naririto at kung magiging okay lang kung wala ang mga Thunderbird dahil dapat silang magtulungan sa isa't isa. Nakakuha kami ng isang flashback ng isang lalaking tumatakbo papunta sa mga taong Thunderbird na nagsasabi sa kanila, ang mga boss dito ay nagtatanong kung ano ang gagawin. Sinabihan ng lalaki si Woojin na umatake sila tulad ng dati para mabilis silang makaalis. Sinabi ni Woojin na huwag gumawa ng anumang bagay na walang silbi at magtago tulad ng dati dahil ang boss ay hindi isang bagay na maaari nilang maliitin. Si Woojin ay lumayo at ang Thunderbird na lalaki ay naging maalat at ang kanyang kampon ay nagtanong kung ano ang plano. Iniisip ng lalaki kung paano kung mapapatay nila ang amo, mapapawi niya si Shakira at ngumisi na sinasabi sa lahat na maghanda dahil papatayin nila ang mga Cyclops. Natapos ang flashback at sinabihan ni Woojin si Jordan na huwag nang mag-alala at mag-focus sa kanilang kasalukuyang layunin. Nagalit si Jordan at sinabihan siya ni Michelle na magpahinga. Tinanong ni Woojin si Jenna kung kumusta ang kanyang kalagayan at sinabi ni Gina na siya ay nasa pinakamataas na kondisyon. Mabilis na sinisigawan ni Michelle ang kanilang mga halimaw. May nakita kaming mga langgam pagkatapos ay sinabihan ni Woojin ang lahat na magpatuloy ayon sa plano. Inabot ni Jenna ang kanyang inventaryo at nilagyan ng singsing ni Solomon. Ang nakuha niya mula sa Swordmaster. Kaya niyang kontrolin ang mga halimaw habang ginagamit ito. Iniabot niya ang kanyang kamay at pinaandar ang singsing at nagsimulang umilaw ang isa sa mga langgam. At ang isa sa kanila ay napapikit na lamang at ang lalaki ay nagtataka kung saan nanggagaling ang lahat ng mga halimaw at nagsimulang umindayog sa paligid at sumisigaw. Natisod niya ang kanyang nahulog na kasamahan at nang magsimula siyang tumayo, tumingin siya at nalilito. Dahil lahat ng kanyang mga tauhan ay patay sa sahig at siya ay naguguluhan dahil siya ay nakikipaglaban lamang sa maraming mga halimaw, ngunit ngayon ang kanyang mga nasasakupan ay patay lahat. Pagkatapos ay tumingala siya upang makita ang amo na nakatitig sa kanya at ito ay pangit. Kumakain ang amo ng ilang adventurer at si Woojin ay gumagapang mula sa ibabaw ng isang cliff. Lumapit si Jordan sa kanya at tinanong niya kung ito ang tamang gawin. Nagtanong si Woojin kung ano at si Jordan ay nagtanong tungkol sa mga langgam na nagtatanong kung talagang gagawin niya silang makipag-away sa kanila. Sinabi ni Kyle na maganda sila at sinabihan si Michelle na hawakan sila. Sinabi ni Jordan na kontrolado nila ang item, ngunit ano ang mangyayari kung simulan nila ang pag-atake sa kanila? Dahil dapat may limitasyon ang epekto. Tinanong ni Woojin kung nagdududa siya sa kanya at sinabi ni Jordan na hindi yon. Sinabi sa kanya ni Woojin na mayroon itong limitasyon sa oras, ngunit matatapos na niya ang kanyang tungkulin sa oras na matapos ang epekto at pagkatapos nito ay wala nang anumang problema. Gina, nasasabik, sa wakas ay makakapaglaro na siya. Sinabi ng necromancer sa kanyang mga tauhan na oras na para makipaglaban. Itinaas niya ang kanyang singsing sa hangin at habang kumikinang ito, lahat ng langgam ay nanonood at pagkatapos ay tumakbo patungo sa amo.
Napansin sila nito at mabilis na nakita ang hukbong sumugod sa kanya. Nagsimula silang umakyat sa kanyang mga paa at pagkatapos ay pumunta sa isa sa kanyang mga ulo. Masaya si Gina sa kanyang pag-unlad habang ang iba ay nanonood lamang. Nagulat si Jordan na ang amo ay tratuhin na parang magaan na trabaho. Bumagsak ang amo sa sahig at mabilis na kinulong ito ng mga langgam habang patuloy na tinutukso sa kanya. Nakikita namin ang isang maliwanag na liwanag mula sa mata nito at pagkatapos ay nagsimulang magpista ang mga langgam sa isa't isa. Nagtataka si Juna kung ano ang kanilang ginagawa at iniisip kung ang epekto ay natapos na. Habang nag-aaway sila sa kanilang sarili, sinimulan silang lapiin ng amo. Lahat sila ay nanonood habang siya ay naglalaro ng tap-tap ants at ipinaliwanag ni Woojin na ang bawat mata ng boss ay may iba't ibang kakayahan. Ang isa sa mga mata ay nagdudulot ng kalituhan at ginagawang hindi masabi ng kanilang mga kalaban kung sino ang kanyang kaibigan at kalaban. At iyon ang nangyari sa mga langgam. Tinanong ni Gina kung mangyayari ba iyon sa kanila kung sumugod sila doon at ngumisi si Gina, sinabing susundin nila ang orihinal nilang plano dahil may mga cooldown. Ang amo. Mabilis na sumang-ayon si Gina sa plano at iniisip ni Jordan na napakabilis niyang pumayag. Sinabi sa kanya ni Woojin na mauuna siya dahil kailangan pa nilang harapin ang kanang mata. Sabi ni Jordan kung may kakayahan ito, kailangan nilang mag-isip ng isang hakbang, ngunit mabilis na tumakbo si Woojin upang kunin ang gatas. Sinabi ni Gina kay Jordan na huwag mag-alala at tinanong kung hindi niya naiintindihan si Isaac sa ngayon dahil siya. Lumapit siya sa amo at ako ay nagsimulang kuminang gaya ng dati at nakita namin na nagsisimula na siyang matakot at dahan-dahan siyang naging bato. Nilapitan siya ng amo at sinabi ni Woojin na isa lang ang pagkakataon at nagsimulang tumunog ang kanyang singsing. Mamula. Nakita namin na nilagyan niya ng Lancelot ring at nilabanan nito ang petrification. Mabilis niyang inabuso ang katotohanang ibinaba ng amo ang kanyang bantay at dahil cooldown pa rin ang kanyang kaliwang mata, hindi niya ito papansinin sa ngayon. Sinaksak niya ang kanang mata ng amo at sinimulan nitong iugoy ang kamao nito. Tinamaan siya nito, pinalipad siya, ngunit nakakita kami ng kinang mula sa alikabok at ginagamit niya ang Aegis Shield. Nagsimulang umungol ang amo at nakita namin ang isang pagsabog na tumama sa dibdib. Nagspell si Michelle at nagsimulang tumakbo si Jordan at ang iba pa. Lumapit si Juno at sinabing turn na nila ngayon. Tama, sinabi sa kanya ni Woojin na haharapin niya ang kanang mata at ang natitira ay kayang harapin ang kaliwa at kailangan nilang harapin ito ng mabilis bago matapos ang cooldown. Sabi ni Jenna okay at nagsimulang maglakad sa amo at tinawag ni Woojin ang mga lalaki. Habang tinatamaan ng mga pagsabog ang amo, tumingin si Woojin at napansin niya si Michelle na naghahagis at ngumiti. Mabilis niyang binilisan ang lakad at siya at ang mga lalaki ay nagsimulang humatak ng lubos sa amo. Ang kawawang lalaki ay lumabas sa screen at nakita namin na nakuha nila ang kanyang mata bilang isang gantimpala. Kaya ngayon ay magagamit niya ang mga kakayahan ng mata sa mga kaaway. Pumaputol ito sa portal gate at lahat ay nagsimulang humakbang palabas doon at may napansin sina Woojin at Jenna at ganun din si Michelle. Tinuro niya ito at nakita naming may nakahanda na firing squad para sa kanila. Nakita ni Jordan sina New Ayes at Shakira at nagtaka kung ano ang nangyayari. Sinabi niya na pinatay ni Isaac ang amo at pumayag ito noon pa man na ibigay sa kanila ang mga gantimpala. Sinabi ni Michelle na anuman ang pangako nila sa kanya ay walang kinalaman sa kanila at naglinis lang sila ng piitan kaya ito ay bastos. Napangiti si New Ayes at sinabing ang katotohanang hindi nila sila binabaril ay sapat na magalang at tinanong si Isaac kung sumasang-ayon siya, hindi siya sumagot at pinapanood namin ang paglabas ng gate. Sinabi ng mga bagong mata na nang makita kung paano wala ng mga bumalik, tila ang kanyang mga tao ay hindi nagbigay pansin sa kanilang kaligtasan, ngunit lahat sila ay walang silbi at kailangan niya ang kanilang napagkasunduan. Sumang-ayon si Woojin. At tinanong ni Jenna kung siya ba talaga ibibigay niya. Siyempre, sinasagot niya para makuha niya ang gusto niya. Si Woojin ay pumasok sa kanyang inventaryo at sinabi ni Jenna na sigurado, ang mga debuff ay hindi gumagana sa kanya, hindi ito masyadong mapanganib. Si Jordan at ang iba ay nanonood pa rin. Pagkatapos ay nagsimulang sumakay ang Thunderbird Guild.
Nataranta si Jordan na kakaalis lang nila at nagpasalamat si Michelle sa kanilang trabaho. Nilapitan din siya ni Kyle at sinabing marami siyang natutunan at nagkamayan sila. Habang nagkukwentuhan silang lahat, awkwardly paced si Jordan at tumingin si Woojin sa kanya, kumikilos na kinakabahan, pagkatapos ay ngumisi. Sinabi sa kanya ni Michelle na mayroon siyang malaking kakuhan. Ngunit siya ay isang mabuting tao. She watches as he walks to Jordan, and Woojin says he really doesn't seem like a good leader which. Ang mga miyembro ay tapat at nagtitiwala sa kanya dahil siya ay binati pa rin sila ng kasama at inalok siya ng isang pakikipagkamay. Nagulat ito kay Jordan at mabilis siyang umiti, tinanggap ito. Michelle is happy about it. Jenna asks him since when he could give compliments and isn't he meant to hate the Mesha Guild. Napangiti si Woojin at nakita namin si Michelle na nagpapasalamat kay Jordan sa palaging pagprotekta sa kanila. Sinabi ni Woojin kay Jenna na hindi niya sinabing kinasusuklaman niya sila at napupot siya sa Peking Mesha. Nagpuputol ito sa mga artikulo ng balita at nakikita naming pinag-uusapan nila si Isaac at ang Mesha Guild na nililinis ang Amazon. At si George ay pampublikong humihiling na salakayin si Isaac. Ang ilang mga tao ay nagkomento tungkol sa Necromancer Dream Team at narinig namin ang Swordmaster na nagsasabi kay Shanghai Isaac na bumalik. At nagtanong siya kung bakit siya tinawagan pabalik kapag may dumating na mahalagang bagay at nagtanong kung ang kanyang plano ay nagkamali. Sinabi niya na ito ay naaayon sa plano kaya huwag mag-alala. At tinawagan niya siya para tiyakin na walang mga variable sa hinaharap. Kumuha siya ng ilang item mula sa kanyang inventaryo na sinasabi sa Swordmaster na gamitin ang mga ito. Nalaman namin na sila ay Hades helmet at Hermes boots. I bet they pair with the Hercules ring. Pinutol nito ang dalagang nakatingin din sa balita at ngumisi siya, sinabing ang Mesha Guild ang unang lumapit sa kanila at ngayon ay maayos na ang sitwasyon. Tinanong niya si Woojin kung paano ang negosyo na may mga bagong mata. Pumunta kung saan sinabi niya sa kanya ang ilang bagay na nangyari. Nag-flashback siya, ipinaliwanag na tinanong siya ni Isaac kung tinupad niya ang kanyang pangako at alam niyang pinuri siya ni Ayes dahil sa pagkakaroon ng malalaking bola at iniabot sa kanya ang kasanayang ipatawag ang Elwyn Sage. Sinabi pa sa kanya ng mga bagong mata na alagaan ang kanyang sarili hanggang sa maabot niya ang level 180. Sinabi sa kanya ni Woojin na nakuha niya ang item. Binanggit ng batang si Juan na narinig niya na nakakuha siya ng magandang alok at kung bakit hindi niya ito sinusubukang itago. Sinabi ni Woojin na sinabi na niya sa kanya na hindi na niya susubukang linlangin siya. Ang batang babae ay masaya at sinabi niyang natutuwa siya na sila ay nasa parehong pahina at sinabi sa kanya na dapat niyang malaman kung ano ang gusto niya mula sa kanya ngayon. Sinabi ni Woojin na babantayan niya ang bawat kilos niya. Ang batang Juan secretary ay pumasok sa silid at naglagay ng isang bagay sa mesa. Sinabi niya sa kanya na ibigay ito kay Isaac. Binuksan ito ni Woojin at nakitang hindi pa nagpapakita ng kakayahan ang singsing ni Osiris. Sinabi ng batang si Juan na sinabi niya sa kanya noon, ngunit ang gusto niya ay hindi ang gay organizer na nakikipagkumpetensya at ginamit ang pagkakataong ito para tanggalin ang gay or gamit ang anumang kailangan nito. Napangiti si Woojin at sinabing naiintindihan niya na pupunta ito sa Egypt at nakita namin ang paghihimok ng paparazzi habang nagkikita sina Woojin at George. Sinabi sa kanya ni George na isang karangalan habang si Woojin ay ngumisi at nakipagkamay, sinasabing inaabangan niya ito. Napagtanto ni George na minamaliit siya at sinabihan siyang tumawa hanggat kaya niya. Pumapasok ito sa loob ng piitan kung saan si Gina ay kumakatok at paulit-ulit na sinasaksak ng mga Skelly Boys ang kanilang mga nagkakagulong mga tao. May napansin si Woojin pagkatapos ay sinabi sa kanya ni George na siya ay kamangha-mangha tulad ng kanyang narinig na iniisip na kaya niyang palakasin ang bawat isa. Sinabi ni Woojin na siya rin ay kamangha-mangha sa ibang paraan. Nagtanong si Georg kung paano at sinabi sa kanya ni Woojin na ang kanyang dami ay katangi-tangi at nakikita namin ang kanyang hukbo. Sinabi niya sa kanya na ang lahat ng ito ay dahil sa isang singsing na Hades na singsing. Na ikinagulat ni Woojin at ipinaliwanag ni George na maaari niyang gawin ang ibang tao na skeleton soldiers sa kanya. Hindi pa narinig ni Woojin ang bagay noon at sinabing ito ay dapat ay isa na itinago nila.
Sinabi sa kanya ni George na huwag masyadong mag-alala dahil hindi niya gagawin ang kamay sa hukbo ni Isaac, at sinabi niyang ang mga sundalong dinala niya ay ipinatawag ng kanyang mga nasasakupan. Naiintindihan ni Woojin. Sinasabi sa kanya ni George na ang kanyang mga kalansay ay walang silbi kung sasalakayin siya ng mga ito, ngunit sinabi niya na ang singsing ay masyadong mapanganib na hindi pansinin, kaya mas mabuting ipakita ang lahat ng kanyang lakas sa halip na itago ito. At ang Georg ay isang medyo matapang na tao. Ito ay mapuputol ngayong gabi, at nakikita natin ang Georg sa isang campfire at ang kanyang bilang impyerno at nagsasabi ng ilang bagay na multo na nakakalungkot na hindi ito makakain o makakainom. At paano? Hindi siya sigurado kung nasaan ito, ngunit tiyak na malapit lang ito. Pagkatapos ay sinabi niya na nakalimutan niya ito, hindi siya makausap at kinukutya ito dahil hindi siya makakain o makakainom. At sinabing kailangan niyang tiyakin na abuso si Isaac's strength sa 6 teach floor, kaya kailangan niyang pagtiyagaan at huwag siyang patayin, the ghost thing. Pinutol niya ang kanyang pagkain sa kalahati at sinabi ni George na naroon ka. Nakakakuha kami ng buong 21 araw na paglaktaw sa oras at nasa ika-5 palapag na kami ngayon. Isang palapag na lang ang sasabihin ni George at mukhang mas mahihirapan ang susunod na palapag. Tinitigan lang siya ni Woojin at sinabing totoo ito. At kung paanong walang nasawi, dapat ay medyo malakas ang amo at dahil alam ng publiko ang kanyang kapangyarihan, walang paraan na nagpadala lang sila ng Georg para manghuli sa kanya. Kaya tiyak na may hindi nakikitang kaaway dito, kaya dapat ay kinuha ng Shanghai ang lahat ng kanyang mga kayamanan. Lumapit si Woojin sa pinto at ngumiti si Gaylord na nagsasabing malapit na itong matapos. Patuloy itong binubuksan ni Woojin. Pinutol nito si Ginas na tumuntong sa buhangin at tinanong niya kung ito ay desyerto. Sinabi sa kanya ni Woojin na hindi at na ito ay talagang isang kagubatan at nakita namin ito. Tinanong siya ng Georg kung dapat silang magpatuloy at pumunta sa gubat. Sinabi ni Woojin noon na ipaalam niya sa kanya ngayon na sila ay maglalagay ng walang tiyak na oras sa pagpatay ang amo hanggang sa mahuli nila ang assassin na nagtatarget sa kanila. Nagulat si Georg ngunit sinubukan itong paglaruan at tinanong siya kung ano ang ibig niyang sabihin doon at nagsimulang tumakbo ang kanyang mga kalansay kay Woojin. Nakita namin ang isa sa mga batang skela na may budget na naghahanda sa pag-atake sa kanya. Ngunit mabilis na hinarang ng mga totoong skelly boys ang pag-atake. Ngumiti si Woojin, sinabing inaasahan niya ito at nagsimulang tumakbo. Tinanong ni Jenna kung tumataka sila at sinabihan sila ng isa sa mga kampo ni George na hulihin siya. Sinabihan siya ni George na pabayaan na lang sila at tanggalin muna ang kanyang mga natatanging kalansay, ang golem, dahil kailangan nilang pigilan ang mga komento ni Woojin kung gaano siya katalino dahil normal. Ang mga kalansay ay maaaring mabago sa loob ng piitan, ngunit ang mga espesyal na uri ay isang ganap na naiibang kwento na nakikita natin ang kanyang mga anak na lalaki na hinahabol. Maaari silang kunin ni George gamit ang kanyang singsing. Ang pagkawala sa kanyang panig ay hindi masusukat. Ngunit iyan ay kung at makita nating ginagamit niya ang aklat ng ama at sinimulan niyang maalala ang kanyang panawagan. Naiinis si Gaylord na hindi niya sila pinapatawag at tinawag niya siyang at pinapanood siya habang tumatakbo siya. Tinanong ng isa sa kanyang mga kasambahay kung dapat ba nila siyang habulin at tinanong ng Georg kung ayos lang ba siya dahil isang kakilakilabot na ideya iyon. Nagtataka siya kung paano niya napansin ang assassin at ngayon ay nagkagulo na. Tumakbo sila ng kaunti at sinabi ni Jenna na sa tingin niya ay nawala sila at sinabi ni Woojin na hindi tulala ang Georg. Tinanong tuloy ni Gina kung may plano ba siya. Oo, sabi ni Woojin habang inaayos ang singsing na ibinigay sa kanya ng batang babae, at nakikita namin na ganap nitong mabubuhay ang mga patay at mapataas ang kanyang mga istatistika at lakas ng pag-atake. Tinanong ni Gina kung saan niya ito nakuha at ang sabi ng dalaga ay isang mapagbigay na sponsor. Tinawag niya si Gina sa kanyang formal na pangalan at tinanong ni Gina kung bakit niya iyon sinasabi na nagpapakaba sa kanya. Sinabi ni Woojin na dapat sanay na siyang mahulog ngayon at tumingala si Gina upang makita si Woojin na nagpapaliwanag na naranasan na niya ang insidente ng pagpisa at tinanong ni Gina kung may nagawa ba siyang mali. Hindi sumagot si Woojin at nagsimulang maunawaan ni Gina kung ano ang ipinagagawa niya sa kanya at pinagpapawisan siya ng kaba.
Pagkatapos ay pinutol nito ang kanyang sphinx. Nakatayo sa ibabaw ng bundok, nakita namin si Woojin na papalapit sa isang bangkay ni Wyvern, at nataranta si Gina dahil kahit gawin niya itong skeleton, hindi ito makakalipad. Pagkatapos ay iniisip niya kung mayroon siyang bagong kakayahan dahil sa singsing. Si Woojin ay bumangon sa Wyvern na bangkay at nakita namin na binuhay niya ito gamit ang ring ng Osiris at ito ay gumagalaw na ngayon. Nagulat si Gina at inalagaan ito ni Woojin habang nakangisi. Naputol ito sa isang sphinx na kumakain ng kung ano, at pagkatapos ay may napansin ito at mabilis na umiwas sa isang sibat mula sa lumilipad na Wyvern. Lumingon ito at tinanong ni Gina kung may mata ito sa likod ng ulo niya. Woojin tells him. Narito ito at ang Sphinx ay nagsimulang lumikha ng isang pag-atake sa loob ng kanyang bibig at isang shockwave ay ginawa mula sa kanyang bibig na nagiging sanhi ng lahat upang mabigla. Mabilis silang naabutan nito sa ere. Nagkomento si Gina sa kung gaano ito kabilis at nakita namin na sinusubukan itong humarap sa kanila. Iniiwasan nila ito at sinabihan siya ni Woojin na maghanda dahil ngayon palang nagsisimula. At nagsimula silang sumisid ng diretso pababa at pagkatapos ay nagsimulang tumakas. Sinabi ni Ginas na mas mabuting hindi na niya binanggit ang pagbagsak dahil dito at nakita namin ang Sphinx na hinahabol sila sa hangin. Sinuri ni Woojin ang kagubatan at nakita ang isang apoy sa kampo na nagsasabing naroon ito. Nakita namin na ito ay si George Campfire at may napansin siya at tumayo upang makita ang Sphinx at Wyvern na direktang lumilipad sa kanya. Nakarating ito sa Wyvern at sinabi sa kanya ni Gina na nasa likuran nila ito, at pagkatapos ay hinawakan niya si Gina at tumalon mula sa Wyvern. The Sphinx take a chunk out of the Wyvern and they start to fly at the campfire. Gaylord realize, but it's too late. Then we see a crash. Georg covers his face and once the dust settles. Sinabi niya na hindi nila ito matatalo ng walang paghahanda. Pinutol nito si Jenna sa kalahati ng sahig at sinabihan siya ni Woojin na bumangon. Sinisigawan siya ni Gina, sinabing maaari niya itong bigyan ng babala. Sinabi niya na naisip niya na may plano at malamang na maganda para sa kanya na magkaroon ng isang kalasag. Nakikita namin na kung paano sinira ni Woojin ang kanyang pagkahulog at sinabi ni Jenna na baliw siya sa pagsama sa kanya. Sinabi sa kanya ni Woojin na may tiwala siya sa kanya at oras na para lumipat. Pinapanood siya ni Gina na tumakbo, kaya sumigaw siya na dapat niyang hintayin siya. Pinutol nito ang Sphinx na napunit ang budget ng mga Skelly Boys na talagang pinagpapalo sila. Ang Georg at ang kanyang mga subordinates ay nanonood mula sa malayo at sinabing mukhang halos hindi na sila nakatakas sa kamatayan, ngunit sa halaga ng kanilang mga sundalo, ilang subordinates. Ngunit walang dapat gawin tungkol doon at dapat nilang patayin si Isaac. Ngayon ay nakita namin ang multo, marahil ang eskrimador, na nagtatanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni George na kung wala si Isaac ay wala silang pagkakataon at kung mamamatay man sila, maaari rin nilang patayin siya. Sinabi niya na siya ang magiging pain at Laura Isaac out. Dahil kailangan niya itong patayin para malinisan ang piitan, hindi na niya ito masyadong pag-iisipan. Sabi ng kanyang demonyo ay ipaubaya niya ito sa kanya. Sinabi ni George na dapat silang mag-regroup muna. At ang bagay ay hindi nakakain sa loob ng 20 araw dahil sa pamumuno ni Hades. At kahit na siya ay superhuman, hindi niya magagamit ang kanyang kapangyarihan sa ganoong estado. Hinubad niya ang kanyang maskara at sino ang makakapagpalagay na ito ay ang Swordmaster. Sinabi niya na mas mabuti na ang pakiramdam niya ngayon at sumigaw si Gaylord, nagtatanong kung bakit nandito si Isaac. Lumingon ang Swordmaster at inagaw sa kanya ng Georg ang kanyang helmet. Tinanong niya kung ano ang kahulugan nito at tumawa si Gaylord, tinawag siyang malambot na sinasabing madali siyang nalinlang. At nagtanong kung bakit nandito si Isaac. Lumingalinga ang Swordmaster sa paligid para makita ang budget Skelly Boys. Pagkatapos ay pinutol nito si Woojin, binali ang isang puno at tinanong ni Gina kung ano ang ginagawa niya. Sinabi niya sa kanya na may bisitang nakatakdang sumunod sa kanya at sinabi ni Jenna na baliw siya. Sinabi ni Woojin na nandito siya at lumingon si Gina upang makita ang Georg na kupas kaysa sa isang ho. Inihagis ng Georg ang helmet at tumalbog ito sa sahig kay Isaac. Nakilala ito ni Woojin at sinabi ang pangalan nito at nagulat si George na alam niya ang pangalan at nagtataka kung paano niya nalaman ang tungkol sa assassin.
Kaya sa palagay ko ang impormasyon ay nalik kung saan. Tinanong ni Jenna kung saan niya narinig ang tungkol dito at hindi siya pinansin ni Woojin at nagtanong kung ano ang dahilan ng pagbibigay nito sa kanya. Sinabi ni George na nanalo siya sa taya at ito ay regalo sa nanalo. Hinawakan ito ni Gina at tinanong kung ito ay isang maalamat na item. Medyo maganda ang istatistika ng helmet, ngunit na-turn off si Gina sa katotohanang hindi siya makakain. Sinabi ni George na susuko siya, kaya ginagarantiyahan ang kanyang buhay hindi lamang sa loob ng piitan, kundi sa labas din nito. Naiintindihan niyo ni Woojin. Napagtanto ni Gaylord na mapapahamak niya si Molly, at ito ay tulad ng inaasahan mula sa kanya, sabi ni Jenna. Kahit nailigtas siya, paano ang mga nasasakupan niya? Ngumiti si George at sinabi ang mga bagay na nakikita naming patay silang lahat. Bago pumunta dito, hinarap siya ni Junior ni Hela, ngunit pinigilan siya ni Woojin na sinabing may isa pa siyang kinakailangan at ibigay din ang singsing ni Hades. Nag-alinlangan ang Georg, pagkatapos ay bumuntong hininga at gumawa ng kakaibang salita tungkol sa pag-abot nito kay sa kanya. Pinutol nito ang pagtakbo ng Swordmaster na sinasabing nagawa niyang malampasan ang mga sundalo ang sumunod na alon ng halimaw, ngunit nagkagulo ang mga bagay at naramdaman niyang kakaiba si George sa simula. Kanya. Mabilis siyang nagbunga ng mga ninja sa kanila at patuloy na tumatakbo. Sinabi niya na ito ay isang mapanganib na piitan at imposibleng mangarap na talunin ang amo pagkatapos ng mga halimaw na ito. Muli silang tumalon sa kanya at pinaandar niya ang mga bota ng Hermes at hiniwa ang isa sa mga ito na sinasabing hindi siya mamamatay nang walang kabuluhan tulad nito at nagpapanatili. Tumatakbo na putol ngayong gabi. Nakita namin si Jenna na pinatuyo ang kanyang butiki at iniisip niya kung mayroong isang bagay na makakabawas sa kanyang pag-ihi. At tumingala siya para makitang walang manners ang Swordmaster at pinutol niya ang kanyang ulo at ang kanyang mga binti. Gumulong ang ulo ni Gino sa sahig. Si Woojin, sa campfire kasama si Georg, ay may napansin at nagsimulang tumakbo. Tumakbo siya sa kakahuyan at narating ang Swordmaster. Nakatayo sa ibabaw ng ulo ni Gino sa sahig. Tumawag si Gaylord sa kanya at sinabing siya ay napakapursigido. Nagsimula ang Swordmaster ng isang cringe monologue tungkol sa kung paano niya ito inaasahan at tinawag ang Georga Vermin na nagsasabi na hindi siya maaaring mamatay ng matiwasay kung iiwan niya silang buhay. Kung wala ang kanilang tangke, hinding-hindi sila makakaalis sa piitan at oras na para magsagawa siya ng sword dance para sa mga natitira. Inihanda niya ang kanyang espada at ngumisi si Woojin na nagsasabing kung ito ay isang sword dance, sasayaw siya. Kasama niya, nakikita namin silang nakikipagpalitan ng mga pag-atake at nagpatuloy sila saglit bago sinabi ni Woojin na kahit walang peak condition, siya pa rin ang Swordmaster. Napansin ng Swordmaster ang isang kalansay na malapit nang umatake sa kanya at tumingin siya para makita si Georg. Siya ay sumigaw para sa kanya na huwag makahadlang at hiniwa ang kalansay sa kalahati at ang kanyang espada. Nagsimula siyang magpalipad ng isang Georg at nakakita kami ng alikabok mula sa shockwave. Nagulat ang Georg nang makakita ng napakalaking slash sa sahig dahil dapat ay humina ang Swordmaster. Mabilis siyang lumitaw sa likod ng Georg at hinarangan ng isa sa mga Skelly Boys ang pag-atake. Sinabi ni George na nakakabaliw ito at sinabi ng Swordmaster na tiyak na nakatuon siya sa pagiging isang daga pagkatapos ay may dumura sa kanyang bibig. Kinikilala ito ni Gaylord bilang pangunahing mukha ng mga pagong at nalaman nating inaalis nito ang mga parusa ng tibay mula sa gutom. Sabi ng Swordmaster, kahit na magaling siya sa pisikal, mababaliw siya sa gutom. At hindi ba sinabi ni George na mamamatay silang lahat dito? Kaya bakit siya nag-aalangan? Dapat ay tanggapin na lang niya ang kanyang kapalaran, bakla o mabilis na nagtago sa likod ng kanyang kuya Woojin, na sinasabing hindi na niya kailangan na kumilos dito. Patuloy ang pagiging cringe dude ng Swordmaster, at tinanong ni Woojin kung tapos na ba siyang magsalita, at humihingi ng paumanhin. Ngunit siya ay mag-isa. Sinabi ni Master na malamang na nasisiraan na siya ng bait dahil nasa bingit na siya ng kamatayan, at habang patuloy siyang nagsasalita, naputol ang kanyang mga kamay. Tumingala siya at nakita silang nakahiga lang sa sahig. Laking gulat niya at sinabi ni Woojin na siya lang ang walang kasama rito. Inalis ni Gennard ang timon ni Hades at sinabi ng Swordmaster na imposible yon dahil namatay siya.
Sinabi ni Gina na mayroong isang duwag na hakbang upang salakayin siya habang siya ay umihi, at alam ba niya kung gaano kasakit yon? Napaluhod ang Swordmaster na nagsasabing ito ay baliw dahil pinutol niya ang kanyang ulo. Pumalakpak si Gaylord, sinabing ito ay isang mahusay na pakikibaka at hindi niya inaasahan ang core ng pagong. Ngunit hindi nila siya seryoso. Sinabi niya kay Isaac na ito ay isang magandang plano at oras na para patayin ang amo. Ang Swordmaster headbutts the floor and George said, "That's pathetic, ladies." But we see him grab the sword in his mouth like Zorro and then activated his boots, bursting off the floor towards them. They all watch and he passed through them, slicing them all. Maayos si Gina dahil hinarang ito ni Isaac, ngunit nahati si Gaylord sa kalahati. Nagtataka ang Swordmaster kung paano niya taglay ang Aegis Shield at napagtanto na siya ay naloko at nahulog. Nagsimulang umubo ng dugo ang Gaylord na nagsasabing binigyan siya ni Isaac ng karapatang mabuhay at tumugon siya na nagsasabing masama. Sinabi ni Janas na hindi na kailangang magalit at malamang na ganoon din ang naramdaman ng kanyang mga nasasakupan tungkol dito. Nagsimulang tumawa ang Swordmaster at tumingin sila sa kanya at nagsimula siyang magmonolog muli na ikinairita ni Jenna. Tinatanong niya kung talagang sa tingin nila ay magagawa nila ang Sphinx na tinatawag silang tanga. Sinabi ni Woojin na tama siya at maaaring tanga siya. Nagsisimula siyang magsalita tungkol sa kung paano siya naging hangal sa pagtitiwala sa kanilang lahat sa ideya ng pagliligtas sa mundo at hindi niya naunawaan na lahat sila ay kakampi niya. Tinanong ni Woojin kung naisip na ba niyang iligtas ang mundo kahit na alam niyang ito ay isang hangal na panaginip kahit minsan lang. Ang Swordmaster ay ngumiti at nagtanong kung bakit niya ito pinag-uusapan ng biglaan, na nagsasabing kahit nalinisin nila ang piitan, ang mundo ay hindi maliligtas. Sa halip, magdudulot ito ng mas malaking kaguluhan. Sinabi niya na tiyak na alam niyang ang mga manlalaro ang namumuno sa mundo at kung malalagay sila sa isang sitwasyon kung saan maaari silang maalis pagkatapos nilang maisakatuparan ang kanilang layunin. Iyon ay kung kailan tunay na darating ang kaguluhan at ang kasalukuyang mundo ay nararapat na pamunuan. Woojin sapat na ang sigaw at sinasabing masyado siyang nagsasalita, kahit na walang dapat pakinggan at kung magkakaroon din siya ng pagkakataong mag-restart. Pinutol niya siya, pagkatapos ay tinapos sa pagsasabing umaasa siyang maging isang taong akma sa titulong Swordmaster. Si Gina ay nanonood at nagtaka kung ano ang relasyon ni Woojin sa Mesha Guild. Tinawag siya ni Woojin at nagsimulang maging vampira si Woojin na naglabas ng isang nakakatakot na aura. The buffs are pretty good and double his stats. Jenna asks if he might be watched too much too late and Woojin said since sila lang daw hindi na niya dapat itago at oras na. Hanggang dito muna sa part na to, salamat mga idol.